Salamat sa Ginoo sa bago na pud nga Domingo para natong tanan. Wala ko kahibalo sa imong buntag. But usually pag Domingo, pressured kay ta, basta Domingo sa buntag. No? But salamat sa Ginoo, we are here to worship the Lord. Maintion ang ato makasing-kasing o gunahuna sa pagpasalamat sa Ginoo kung unsa o kinsa siya sa atong kinabuhi. Lain-lain tag-experience karon si Manaha. Lain-lain ta og accomplishments. Og pwede pong lain-lain ang atong mga failures karon si Manaha. Pero nagpasalamat ta sa Ginoo sa gift of family nga naagi mga tao nga atong kaduulan. Mga visible nga illustration or example sa paghigugma sa Ginoo kanato. And I believe nga ato gyud na sinati ang pagmahal sa Ginoo kanato karon si Manaha. Amen. Salamat ko sa Ginoo sa among experience sa men's fellowship. Dito mi sa Grace Peak atong niaging gabi. Ang uban malipayon nga ni uli. O kaming tanan man malipayon nga nang uli kay ang uban nalipay sila nga nakasuroy dito sa Salaysay. Ang uban nalipay makauli kay makatulog na. Kaya ang uban wa katulog dito sa Katugnaw mga igsoon. No? Pero mobalik ta dito, magdala tag mas baga nga medyas ug mas baga nga jacket ug mga bonnet. Kagabi nagkita mi sa ato igsoon, ingon siya nalingaw, nalipay ko pastor sa nahitabo kagahapon, no? Sa atong outing. So, I believe nga part yun sa pagbuhat sa Ginoo kanato mao ning ato ang social need ug atong pagka-social ba, no nga gitagaan ta sa Ginoo capacity to relate with each other. So katong mga men din ha nga wa pa ka-apil, apil na gyud mo sunod para di gyud mo magmahay. Nindot na kay ang atong lugar didto. So pananghid lang mo daan o guan kanang moadto mo didto aron maplastar daan didto. Mapahiluna daan, mandaman ang manok o ang mga sugbaonon aron dili kamahayan kay tungason ba gyud, no? Ug salamat sa Ginoo sa grasya nga gihimo sa Ginoo nga instrumento ang Davao City Grace Gospel Church nga makatukod og ingon-ana nga lugar para pod sa kaymayaan sa Ginoo. Mahimo gyud na nga landmark sa grasya sa Ginoo dihan dapita. So padayon natog pray atong project, no, sa Grace Peak sa Salaysay mga igsoon ug salamat sa mga generous nga mga kasing-kasing. Ato makanta karong buntaga no sentro sa gugma sa Ginoo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes on Him should not perish, but have everlasting or eternal life. Dili lang na simple nga eternal life nga gihatag sa Ginoo nga walay katapusan, kundi kinabuhi ba nga ma-enjoy nato ang Ginoo ug ma-enjoy nato ang pamilya nga iyang gihatag nato. Sa month of February, nag-emphasize ta mahitungod sa worship, the vertical relationship sa Kristohanon ug sa iyang Ginoo. So mangutana ko nimo, kumusta man ka ug ang imong Ginoo? Kumusta man ka kauban sa Ginoo? Ang atong worship team walay undang sa pagpaningkamot, pagpangitag paagi nga ma-encourage ta sa pagpaduol gyud sa Ginoo. So gihangyo mo namo sa consistency sa Bible reading nato na diha sa luyo sa atong Grace Notes para mag-guided ta unsa nga part sa scriptures atong basahon. Ang atong goal ani nga kitang tanan na sa church makabasa ta sa whole Bible in 1 year, no? Og nga salamat ta sa daghan kay mga resources gihatag og mga kaigsuonan nato nga willing gyud mo sacrifice para natong tanan. Dili gyud ko moundang pagpasalamat sa Ginoo nga nahimo kong kabahin sa local church. Tungod kay daghan kayong benepisyo kanang kalipay nga dili kabayran nga nagkuyog ta. Nalipay ba mo ana nga imong kauban gyud nimo or kana imong katapad kauban nimo sa kinabuhi? Because life is meant to be shared. Amen. Life is meant to be shared. Mo nay emphasis nato for this month. It's all about fellowship. Og simply ang fellowship means being committed to each other as we are to the Lord Jesus Christ. If I say I'm committed to the Lord Jesus Christ, din ang ebidensya niya na ang akong commitment sa mga anak sa Ginoo. So, kumusta man ka o ang imong Ginoo? Second question, kumusta man ka o ang imong igsuon sa pagtuo?
Ma-imagine ba nimo ang tao nga di kay kaganahan din ingnon nimo I love you so much? Wala, no? Sa mag-asawa, ambot unsa inyong experience, di po siguro dautan nga ma-share nako ang experience nga sa sugod mo lami kay I love you too, no? Pero kadugayan mura na lang siya ritual nga kada buntag, love you too. Morning, night, good night. Pero wala na ba, no? Oo, naagya po ng story pero wala yung feeling. So ingon Limer kaganiha nga, nakapangmusta ba ta sa atong mga kauban nga nasa mga struggles? Balik ko na ko, if we say we're committed to the Lord, ingon ana po doon ta committed sa atong maigsuon sa pagtuo. So this speaks about our relationship. So this month, ang ato ang fellowship team, led by our Elder Lloyd, ug sayahang kapika sa kinabuhi Partners Ministry, Rian, atong i-launch na po ang ato ang kanang network sa atong small groups. So, tawag nato mga life groups nato. Kinabuhi gyud because life is meant to be shared. Mo nang nagsuggest ko ganahan gyud ko ani nga pagkasulat ba i-capital ang L ug ang G. Para ma-emphasize nato nga there's no life without the group. So, kung walay group, walay life, of course. Kung ma-emphasize na to ang shared life nga gidesign sa Ginoo because wala man ka gidesign sa Ginoo para mag-inusara lang. Ingon ang Ginoo, it is not good for a man to be alone. So tagaan kitag partner. So ang partnership, dili lang ni sa kinabuhi sa mag-asawa, bana o asawa, kundi sa kinabuhing Kristohanon. So giporma ta sa Ginoo nga body of Christ. Bisag gitawag og grace. Joint body ni, na ay Jew, na ay Gentiles, giusa sa Ginoo, gitawag og body of Christ. Muna atong ginatun-an kanunay maghisgotag rightly dividing. So, tama ba ko nga next Sunday, next week no? Mag-launch sa atong mga life group. So good sa atong mga leaders o paabot lang mo, no? Nga moabot sa inyo ha because ginahanay pa sa ato ang mga coordinators, no? Ang pag-set up sa atong mga life group aron kita mabilong gyud ta dili lang nga we belong to Davao City Grace Gospel Church kundi mabilong pud ta og life group nga naa gyud tay mga small families. O ganahan mi nang statement, grow big in small groups. Tabang ta magtinabangay ta sa ato ang pagtubo. Life group nga ang atong official structure sugdan nato this month. Ug nga salamat sa Ginoo gyud sa pag-synchronize niya sa tanan nga mga plano. So what I'm saying is that this is more than an announcement. No? It is more than a new program. It is more than a church initiative. Maklaro ba ninyo yung mga naong diha? No? Wala ko kita sa ako. Siguro absent ko pag picture ani. No? Ha? Ay na, may salaysay day no, nakapanghambog pa di tagamay day. Salamat no. Presko pa kay na ha? Oh. Pero dili kay ko kaklaro diri. Ginapalikod mangyog ko nila kada ko ano. Kada picture namo ginakon ipabalhin ko nila sa luyo. Labi na og si Zeb mag-picture nga wala para bay labot sa men. Ni uban-uban didto mga igsuon. Pero napuslan ra pod kay tigugas og plato og tig picture sa amo. Eto, gi-welcome na mo na siya, gi-welcome og nga nana siya pre-marriage counseling didto na dawat sa amo tanan. So again, if we say life group pag-launch nato this month, this is more than an announcement. It is more than a new program. It is more than a church initiative. We will be launching something that reflects the very heart of the gospel. We always say we are saved and we are eternally secured in Christ. But let us be reminded, kakining kaluwasan di lang ni para ato, para po ni sa uban. O kung na may tinuod nga kaluwasan, na po din tayo tinuod nga body sa mga linuwas. Anong nagaingon man kog unta, no? Because gusto ta nga mas ma-emphasize pag yun ni sa atong kinabuhi. So, we'll be launching niining buluhaton nga mag-explain unsa gid ang salvation. So sa life group, daghan kay tag mahisgutan mga igsoon. So this morning, I would like to share about belonging to each other. Belonging to each other. From Romans chapter 12. In Romans
chapter 12, or in Epistle to the Romans chapter 12, the Apostle Paul shows us what salvation looks like when it becomes visible in everyday life. So, murag kadaghan na akong na-mention diri, o na-quote ka ng kanta na to, if you're saved and you know it, clap your hands. Kung luwas ka og nahibalo, magpakpak. No? Well, dili diha lang kutob ang atong kaluwasan. Kapag mupakpak ka, Kristohano na ka, I mean, kung luwas ka, mupakpak ka. No? Gusto na ibalik ang atong matag-usa kauna-una dito sa pag-isip, nga kung ako luwas, dapat connected yun ko sa life group. Connected yun ko sa visible body of Christ. Kang body of Christ, gitawag manggod siyang mystical, di nato makita, di ba? Nga once you are saved, the moment you believe, you are baptized into the body of Christ. So nabilong ka, identified with the body of Christ. Pero ang Ginoo nagpakita po ng mga local churches, mga life groups, pagpakita sa ato sa importance sa relationship sa usag-usa as believers. So kining atong oneness as believers, ang atong pagkausa sa local church, ang pagkausa nato sa atong mga life groups later, may mahimong ebidensya sa kung unsa gyuday ang salvation. That's why I'm saying nga ang heart of the gospel ma-express nato pinagi sa atong mga life groups. Yun siya sa verse 1. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice. Let me say it again, nga Romans chapter 12 is a conclusion. Human nga na-set up ni Apostle Paul ang doctrine about sinfulness, about salvation, about sanctification, about security. Ingon siya sa chapter 12, I beseech you to offer your bodies as a living sacrifice. This is a conclusion sa unsay gi-establish ni Apostle Paul, ug ang iyang conclusion begins with the word surrender. And siya, offer your life to the Lord. Offer your bodies to the Lord. So kaning offer, this speaks of surrender. That means, nga when we offer our lives to the Lord, no, nagpakita kini sa gospel, nga ang gospel di ay, dili lang sa igo nga tuuhan na to. No? Kung dili ma-embody gud siya, offer your bodies as a living sacrifice. So, salvation is not just salvation of your soul, but salvation of your whole body, soul, and spirit. Nga mahimong evident sa atong matag usa ka kinabuhi ang atong ginaprofess that we are saved by the grace of God alone. We present our bodies. That speaks of practicality. We present our time to the Lord, our schedules to the Lord, our homes to the Lord, our availability to the Lord. O ikaw o ako kahibalog yun. Whatever time, whatever schedule, whatever home time or availability nga atong gi-offer sa Ginoo, wala o wala gyud masayang. Amen? Nabay nagmahay diri, gihatag niya ang kinabuhi sa Ginoo. Ang iyang available time gihatag niya sa Ginoo. Unta, tanan man gyud unta nga time, no? Ang ubang grupo stricto kayo sa ilang time para sa Ginoo kanang sila lang gyud ang Ginoo ba? Di ba makasimba man ta bisag ng labata, no? Makasimba gyapon ka bisag kapamalansa. No? Makasimba gyapon ka kay worship is simply pleasing the Lord, connection sa mong kasing-kasing adto kaniya. Pero ang Ginoo nangita pug time nga ikaw lang gyud ug siya. Nga wa ka manglaba ba? Wala kay laing gibuhat, kamo lang gyud. Ang ubang grupo stricto sila. Ilang emphasize dapat 10% sa imong oras. Sa 24 hours na gyud 2 hours and pila 10%? 40 minutes. 2 hours and 40 minutes. Igahin nimo istorya mo sa Ginoo, time with the Lord. Kisa ba sa ato ang consistent yun, 2 hours and 40 minutes? Wala, no? Wala man gud nato ginapanis diri ang di kabasag Bible gud ug kuan. Sa kasimbahan, naingon dito nga, Pastor, anong daghan late sa atong simbahan? Sundugon nato ng uban nga pag time na siradaan na ba? So, pag time na gyud, siradaan na gyud kay mga luwas man kata. Tubag iyang anak ma, ayaw anak ma kay maunay ta. Maunay ta na. So, kung may hisgot man gud ta og surrender may igsoon. Grabe kayo ang emphasis ni Apostle Paul para sa mga Roman believers, no? Believers in Rome. Tungod kay sa Old Testament, grabe na kanang mga sacrifices. Taga na kay mga offering ipakita. Plus naapag yung mga pagan offerings. Sa Rome aning panahon na grabe ang idolatry, no?
Gina-offer, rag na ko'y kuan ani, di ba no? Ano ba kuan ni? Kanang public animal sacrifices to the Roman gods. Kana, gipangkuha lang na sa internet. No? Naagid sila offering para sa ilang mga gods. Naapoy household or domestic sacrifices. Kung makita nimo ang mga balay nila na ay mga, say tawag na, ay mga altar-altar ba? Naana sa ilang panahon. No? Unya, naapoy gitawag imperial cult sacrifice nga medyo na pagka-political, no? Nga sa mga leaders nila ginasimba, gina-offeran po nila ang ilang mga leaders. Cult sacrifices. Ang mga pagano sa unang panahon na pagyoy ka ng bisag ang ilang mga anak ipang-offer nila as burnt offering, no? Sa ilang mga idols. So muna ang background, sa pag-ingon ni Apostle Paul, offer your bodies as a living sacrifice. Naaday na background ba, na context dito sa pagan worship, demonic practices. Gusto ni Apostle Paul nga mabali din since nahimo man tang Kristohanon. Di ba ingon siya, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God. That means, nadawat na to ang mercy of God. Therefore, let us offer our lives to the Lord. Ang pangutana, asa man na to gi-offer atong kinabuhi? Sa 24 hours, pila may iyas Ginoo na? Pila may ato na? Sa 1 week, pila man kadlaw ang iyas sa Ginoo, o pila kadlaw ang para sa ato? Dagan maingon, wala man gunay, di man gunay. Tanang adlaw para man gud sa Ginoo, tanang oras para man gud sa Ginoo. Ang akong question, unsay aktual nagakahitabo sa imong kinabuhi? Di lang imong rason o ang imong theology. Mga pastors usahay, namin mga discussions about, maayo ba ang pastor na sideline? Kasi Apostle Paul, tent maker man po siya, napod siya panginabuhi, iya ha? Kaya di siya gusto nga mahasol po ang uban. Pero nagdawat po siya support sa mga churches, labi na sa mga Philippian believers, ipasalamatan niya. Ana. So nagang maingon, kinahanglan full-time, yun, wala yung sideline. O ban mo ingon, wala man gyud sideline kay bisag kanang atong panginabuhi, full-time ministry man na kay para man na sa Ginoo. Samtang maminaw ko ng mga discussions, ako yung question kanunay, unsa kay actual nagakahitabo sa ilang makinabuhi. Bisan pag maingon ka nga walay sideline sa ako kay kani akong negosyo para sa Ginoo, ang pangutana para ba gyud sa Ginoo ang negosyo. Kay pwede ra man ta maingon nga para sa Ginoo ginitanan, pero unsay actual nagakahitabo? Gi-offer ba nato ni para sa Ginoo? Atong panginabuhi para ba gyud sa Ginoo? So Paul says in verse 4 and verse 5, ingon siya, for us, we have many members in one body, so we, being many, are one body in Christ, and individually members of one another. So notice that last phrase there, members of one another. Diyan na ko ikuha ang ato ang theme, belonging to each other. So, kung magisgutan niya ni mga butanga, dili lang ni about church attendance, mga igsoon. It's about shared life. So, this month as we launch our life group, network of life groups, we are stepping into what Paul describes. We are saved into a body, we are saved in community, and we are strengthened through proactivity. Muna ato mga points karong buntaga. We are saved into a body. We are saved into a body. Paul begins with surrender. Buti pasabot, paingong members one of another. Ani simple kayo, practical ng mga butang. Ako membro ko nimo, ikaw membro ko. Part, saan nato na pagsulti? Part ka nako, o part ko nimo. No. Dili lang ta member, dili lang ko member sa body of Christ, dili lang ka member sa body of Christ, kundi kita member po ta sa usag-usa. So dili lang ko part ni Christ or sa body of Christ, part po ko nimo. We're members of one another. Not just members of Christ, but members of one another. That means, I do not fully belong to myself. Another thing, you do not fully belong to yourself. And in Christ, we belong to each other. Naba ko diha? No? Tungod kay ikaw na kang Kristo, ako na kang Kristo, we belong to each other. So, mura po kong tag-iyan ni mo, mura po kong tag-iyan ako. So, makita ba ninyo diha ang accountability? Makita ba nato din na ang responsibility nato sa usag-usa?
One time na hospital ang akong anak. Then natay kauban nga medtech siya sa hospital. At tingala na lang may pagbilling nga. Gamay lang man yun among bayro nun. So nangutan ako anong ingani man. So na nagbayad sa inyo. Dugay pag yun. Mo kuan ang cashier. Na nagbayad para sa inyo ha. So katuday siya, nakauban sa ospital. Ibayran niya ang part sa mo ang bill. Nagpasalamat ko sa iya. Diha nako nakuha una ang kanang lalong kay pagsabot nako sa pag-ingon niya nga, okay ra na pastor. No? Because life is meant to be shared. And money is meant to be shared. So katong daghang kwarta diha. Share. Bitaw. So, in Christ we belong to each other. Salvation is deeply personal, but it is never private. Dili niya ko ang statement, isundog lang ako ni perganahan kay ko. No? Kay pwede manggod, maingon ang if you profess that you're a believer, pwede manggod nga, yung ka nga, I am a believer of Christ, pero sa Ginoo radyo ko, wala ko'y commitment sa simbahan. Wala ko'y commitment sa kang bisan kinsa. Sa Ginoo radyo ko. Kaya ang tao mapakyas man. I don't think that's a good logic. Because we belong to each other. We are saved into a body. Again, salvation is deeply personal, but it is never private. Sa kaluwasan, dili ko makadecide para sa imo. You could not decide for me. Your parents could not decide for you. Your children could not decide for you. But it is never private. Kumahimo kang Kristohanon. You were not saved to sit alone. You were saved into a spiritual family. Ang bata, mahimugso siya, nabelong na siya sa humanity, sa mankind. Pero naa siya yung family name. Spiritually, when we receive the Lord Jesus Christ as our personal Savior and Lord of our lives, we become part of the body of Christ. Pero gusto po sa Ginoo na kay church. Gusto sa Ginoo na kay life group. Na kay spiritual family. Because we were saved into a spiritual family. And families do life together. So kung pamilya ta, mag-usa ta sa kinabuhi. Kauban ta sa kinabuhi. Kauban ta sa kinabuhi. So, muna nga, atog yung i-internalize ang essence sa life group na to. No? Dili ni pag-replace sa church. They are expressing the church. So grow big in small group. Diri, gamay-gamay raman yun tayo kumpara sa ubang mga congregations kung magsimba sila pero tindaghanan nila. Pero sa atong kagamay, dili gid ta halos magkaila, di ba? Oh. So pinaagi sa life groups, of course, naatay maila-ila gyud kaayo sa kinabuhi. Mag-anam-anam ta. That's why, usbon ako, grow big in small group. So, they are where belonging becomes tangible. There is a local church. There is a life group. Makita, unsa gyud ang salvation ug unsa ang belongingness. Because you cannot live out members of one another anonymously. Kinahanglan kita mag-ila-ila, mga igsoon. So, we are saved into a body. Again, 1 Corinthians 12:13, dugang na lang diha sa inyong mga notes. That we are saved into a body. Whether you are Jew or Gentile, bond or free, ang Spirit nagbaptize nimo into the body of Christ. Ang Espiritu may nagbutang nimo, nag-identify ka nimo into the body of Christ. That's why we are eternally secured. We are saved into a body. We are saved into a church family. We are saved into a body of believers. Second, we are shaped in community. So maporma ta diha sa atong panaghiusa, sa atong community. So if we say, being saved into a body, that's identity. Identification. Paingon, we are shaped into community or in community, that's interaction. Again, kung ang worship is vertical, ang fellowship is horizontal. This is our commitment to each other as we are committed to the Lord. So palalom-laluman nato mga igsoon, I know we are committed to each other. Grabe ang atong tinabangay diri. Experience ba nato nang panaghiusa nato dinhi? Ang church, na-appreciate yun ako ang pagpangga sa church sa atong mga leaders. Pagpangga sa church sa atong... Sometimes si Pastor Benji, nag-speak din online lang kay nagabiyahe padulong sa Gayula, Kidapawan sa ilang anniversary. Afternoon pa man ang service dito. Declare dayon pang taga-jacket tungkuan.
Ang mga ministers ba? Asa man ka mangita na, no? Ana po sa wawawin dahil ito. Naan po dahil dito, no? So, dili dahil dito ra po sa church, no? Kisa rin nakafeel nga palangga sila simbahan. Salamat sa mga kusog kayo, pero katong mga hinay, kusga po niyo sunod, oy. Palangga kay taba, no? Pero ako lang yung kagulan, kay wrong timing yung ko, kanang ma-declare bitaw pang tagan, wala ko. Then kung wala ko, na choking ministry. Ano wala ko nga, ako man tayo in charge sa ministry diri. Di ba ako sa 5 purposes ako na, no? Pag choking ministry, sendan ramang kong picture. Wala ko nagmahay, nalipay ko may igsoon nga natay mga ingunana ba. Kanang care bitaw sa usag-usa. Pag-abot yun na mong limer diri, nag 1 year na sa February ha. Salamat mga igsoon sa pagpangga. Ingon na mong maestro, pag ma-assign kag simbahan, 3 months ra na palangga ka. Ika 4th month, dili na. Pero abta na mig 1 year, palangga yung kayo mininyo. Gihapon. Pasip-sip lang kayo, napay another year. Sa ganito, akong point. Kanang pagpalanggaan na ibitan nato sa usag-usa. So, sige, nya na lang, madumduman rin ako, no? So, Paul moves from identity to interaction. Dili lang nga, nabilong ka din kung dili naagyod ta, partnership sa kinabuhi. Ingon sa verse 6. Having then gifts differing according to the grace that is given to us, let us use them. Let us use them. Walay Kristohanon nga walay gift. Amen? Naagyod tayo makontribute. Manang baliko na po nako, ayaw lang mo kalain, nga gibutang ka sa Ginoo sa kalibutan, gibutang ka sa Ginoo sa church, di lang magpag-ut-gut, kundi mag-contribute. This is an encouragement, tungkol kay duna gid tay mahimo usag-usa. Dili man ta parehag capacity. Sa parable of the talent, lain-lain maghihatag sa Ginoo, nay tulo, nay duha, nay lima, nay isa, di ba? So, ang Ginoo na nagbuot ana, nay logic ang Ginoo nganong kana ang iyang gihatag. Wala ta gibutang sa Ginoo aron mag-compare sa atong mga talents ug atong mga abilities. Kundi mahimo tang complementary sa usag-usa. So that is shared community. We are shaped in community. Yan nag-ingon sa ako ganiya pag human sa atong Sunday school sa Silong. Pastor, natuman na gyud ang atong gihisgutan sa una no nga dugay-dugay nung taga-hisgot karon. Nasugdan na gyud. Nitubag ko salamat gyud sa Ginoo, salamat sa mga talented na mga tao nga nagplano para ana. Dili naman ako, dili naman kami ni Limer, dili pod kami ni Pastor Boy ang nagtanaw sa mga detalye para mapahilo na ang tanan. We're just casting visions ug daghan mga gifted people para maka-arrange, maka-facilitate para sa maayo nga flow sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Congratulations dahil sa atong discipleship team. Pastor Brian, salamat kayo sa leadership ug sa power couple. Kabalos po ko ha, power couple din mga igsoon nato. Dili ni pasip-sip mga igsoon, nagpasalamat lang yun ko sa shared community na to. We are shaped in community. Spiritual gifts are not for platform. Ang kalibutan kaya man mag-perform, di ba no? Kung sa ilang mga gifts, ang Kristohanon kaya man po na. Pero lahi man nato because they are for people. Para sa ato pag-encourage sa matag usa kanato. Of course, kay balota, everything is for the Lord, for the glory of the Lord. Pero kay balota, when we minister to people, we are ministering to people too. That is serving God by serving others. Mamaguna ang ministry. So, you discover your gift when you serve others. Daghan sa ato mga ministers din nangalagad sa church na sila specific nga assignment, na sila specific nga role, responsibility. Dili man na pag-abot nila dili nga na ilang trabaho. Pero na-discover lang sila sa sige nila involved, sa sige involved. Kung ang mathematics na trial and error usahay, sa ministry I believe na apod, no? Nga usahay pagsulod na to dili mao. Sa men's fellowship usa sa mga questions dito. Statement dito, gi-share Pastor Benji, speak the truth in love. Unsaon man nimo pagsulti ang tinuod uban sa gugma. Daghan kay mga sample dito nga pertigong ambot bibo ba to or gubot ba mi. Basta kay magdungan gyud mig istorya tanan kay puros man gyud ni naay ika-istorya. No? Unsaon man nimo pagsulti ang tinuod nga dili siya masakitan ba? In love gyapon. Sister, bini mo, pangit kay ka. Una-una, sakit mong gihapon to, no? Pero mangita yung kapaagi ba? Nga dili, masakitan. Hindi lang ako detalyon, pero basta kay Bibo may dito, Exxon. Kung gusto mo, apil mo sunod.
You discover your gift when you serve others, and you mature in your calling when you walk with others. Sa tanan nga mature na sa ministry, dugay na sa ministry, I know you could testify nga dili kay ingon ana ka maayo karon sa imong field kung wala kay kauban sa pagminister. Salamat yun sa partnership nato. Paul describes, gusto na ko enumerate, ipang-quote na ko from Romans chapter 12, the culture of the body. The culture of the body. Ingon si Paul, let love be without hypocrisy. Be kindly affectionate to one another. Imagine ang mga statement. In honor, giving preference to one another. Di na ako malimtan ang akong papa mag-quote gani ani sa Bisaya siya, magpalabuanay kamo sa pagtahod. No? Ang aktual naghitabo, magpalabuanay kamo sa pagpatahod. Rejoice with those who rejoice and weep with those who weep. So pag makapalit siya bagong TV, rejoice. No? Ayaw pa ingon nga, kagamay ana. Huwag na po'y nag-uol, ako lang kag pagtuoy, hilak-hilak ampo, kulang ana. Ayaw po, hilak po apil. Di ba? Karong panahon na, grabe kayo sa social media, sa mga kanang mental issues, no? Mga batanon, kabalo na kaayo. No? So, daghan na kayo mag-offer po og counseling. No? Yan, napay rate dito ba, no? Pag paminawan ka na ako, isa ka oras, bayad kag 300. Kung makahilak ko, bayad kag 800. Kung makahilak tang duha. Ano ba? Ano yung mga rate? Pero gusto lang ako ma-emphasize mga igsoon. Kung ang psychology, psychiatry, kasabot sila, unsaon pagsabot ang uban, dapat kita makristohanon labaw pa. Nga magsinabtanay ta sa usag-usa. Those commands require proximity. In other words, walay love without hypocrisy, affection, walay honor, walay rejoicing or weeping with them kung lagyo kay ta. Kung Domingo lang ta magkita mga igsoon, then kidhat-kidhat lang, wala agi closeness na may tabo, no? Pero sige gid tag kita, mag-ilahnay ta. Diha gyud ma-develop ang atong matag usa ka relationship. Kung magsige tag kuyog, magka-close ta, ug magka-open ta. Close open ra day sekreto gyud sa mayong relationship. You cannot rejoice with someone you don't know. You cannot weep with someone whose story you have never heard. You cannot prefer someone you never see. Unta, makita nato, pinagi sa itong mga life groups, makakita ta sa mga needs nga wala nato makita sa una. Mga struggles nga wala nato makita sa una. Mga victories, mga inspirations nga makita, wala nato makita sa una, makita na karon pinagi sa atong mga life groups. Pasalamat ta og daghan ta manimba because it inspires us. Malipay ba mo nga puno ta kung daghan ta manimba? Yes, that's inspiration. Maka-inspire para sa ato. But sa life group, we practice belonging. Ma-develop ang belongingness sa usa. So life groups create space for honest prayer, for shared burdens, spiritual growth, accountability, encouragement, real friendship. So tingali mga igsoon, sa pinaka-practical nga challenge para sa ato. If we want a deeper fellowship, deeper relationship, spend more time with your co-believers. Unta, madugangan ang atong schedules, dili lang Sunday, kundi sa ubang adlaw magkita-kita, unta ta kauban sa atong mga kauban sa church. God uses community to form Christ in us. Kaya kung kadugayan na itong kuyog-kuyog, mga igsoon mo niyang magkakahitabo. Unas tanan, plastikan, pros patabuutan. Pero sa magsigit tag kuyog, ma-expose na diha ang mga kinsay impatient sa toang grupo. Tama? Selfishness, kinsay kusog magpalibre. Compassion gets awakened, this positive. Kinsa ang maluluyon sa grupo. So siguro after launching, siguro pila ka months, mag-test siguro ta sa kada life group. O kinsa gyud nakailag yun sa ilang mga kauban sa grupo ba. Katong dula bitaw para sa couple na. Kinsa sa inyong grupo ang kusog mang libre. Di ba? Ana?
Itudlo dayon. Mailhan na to ba? Kinsay kusog magpalibre. Matudlo dayon na to. Mailhan na to ba? Oh. Wala man yung problema. Kay tinabangay man ta magtubo, di ba? Walay gayong iyango. Pero gusto na nang i-emphasize tungkol ka importante kayo. Ang negative or positive character traits, madiscover na to sa usa-usa aron makatinabangay ta o magtinakdanay ta sa maayo nga mga traits. Number 3 is that we are strengthened through proactivity. This is talking about initiative, mga igsoon. Strengthened through proactivity. Romans 12:11 to 21. Quote lang nato ang mga part ni gisulti ni Apostle Paul because Romans chapter 12 is full of action words. So, proactive ta, mo initiate ta, mga igsoon. Ingon siya, not lagging in diligence. Fervent in spirit. Serving the Lord. Continuing steadfastly in prayer. I'd like to invite you sa atong midweek worship, sa atong prayer meeting, no? This Wednesday. Distributing to the needs of the saints. I know a church dito sa North Cotabato, gamay sila nga church ikumparar sa uban nga churches. Pero na sila gisabutan dito nga og naa gani kauban nga ma-admit, contribute sila 50 pesos kada usa. Hindot kayo, no? Kita 50 ayos kayo, no, di ba? What do you think? Nag-goal sila kay ma-admit. Baka na lang kuan ba? Ang contribution ba 50 ba? Di ba? Nindot kayo, no? 50. Oh. Nalay testimony. Namatay ang ihang bana. Daghang kayo nagtabang financially. Kabalong pagpasalamat niya sa church, mag-igsoon, salamat yung kayo sa inyong tabang. Daghan kayo may nadawat, panganlan niya itong kuan, ana. Daghan kayo may cash gift na dawat, og na provide yun, tanan nga needs yun. Gikan sa lungon, hangtod sa sementeryo, na bayran yun tanan. Og abi ninyo mga igsoon, ang good news, napakoy net 7,000. Ano pa yung net di ay? Maka-income day tani, gyapon. Di my point, mga igsoon, is daghan yun day tagmatabang. Kung magtinabangay ba, dako gid siya. So imagine, og kada admit nimo makanet kag 7,000. Katukod kag balay kadugayan nimo admit ba? Pero wag yun nag-desire na to, anak, ma-admit ha, di ba, no? Kaya akong point ba, katong pangutana bitaw, natay kauban mo hospital, kumusta man ta? Kumusta man ato ang, sa atong gibati ba? Yun sa nato pag-comfort. Muna nga, I'm praying nga, magkailhanay pag yun ta. No? Si Mrs. Trosio na din, no? Katulutan, nag-ila-ila, igsoon ba? No? Mas maayo yun mag-ilhanay ta. Of course, nanan ko'y naibawaan sa iyang kinabuhi. Salamat ta kay baluta, asa ta mutabang, asa ta pwede magpatabang sa ato mga panginahanglan. Asa na ta? Given to hospitality. Bless those who persecute you, overcome evil with good. These are active words. These are action words nga nagpakita nga ang kinabuhing Kristohanon day is proactive. Dili lang nga reactive. So of course, reactive na lang day na nga mag-amot ta pag naay magsakit or magluya-luya. No? This is not passive Christianity. Strength comes through engagement. Some people wait to feel connected before they commit. But scriptures teaches the opposite. Connection often follows commitment. So magsuod sa kita, aron ma-expect nato ang, ayaw pa nato ma-expect ang atong commitment. When you step into community, when you open your home, kasi sa atong mga life groups, pwede mo magkita-kita dito sa inyong balay. When you show up consistently, when you pray for others, when you serve faithfully, something happens inside you. You grow roots, you build resilience, you become less easily shaken. When you belong to the group, magkalig-on nga magkalig-on ta. Amen, mga igsoon? Na-imagine ninyo na. Ingon si Apostle Paul sa verse 21, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. So sa oneness, dipinsa ni sa atong isolation because isolation makes us vulnerable sa mga problema, sa mga temptations kung wala tayo accountability partner. But belonging makes us strong. Life groups are not just about fellowship. They are about spiritual fortification.
Kung natay life group, natay dipinsa sa atong kinabuhi. In a world growing colder, we choose to grow warmer. In a culture growing divided, we choose to belong to each other. In a time when many drift, we choose to anchor ourselves in shared faith. Strength is built through proactive participation. So inisit mangigsoon unsay ato ma-contribute and contribute. Kung maayo ka sa counseling, maayo ka sa advices, maayo ka sa listening, then contribute. So nganong natay life groups? Life groups are how we intentionally practice what? Bringing members or being members of one another. Rejoicing and weeping together. Praying persistently. Growing intentionally. Kung atong desire mahitabo sa atong mga life groups, mga igsoon. This is not about adding something to your schedule. It is about aligning your life with God's design. Dili ta mahadlok na muhatag na puglaing panahon para natay life group. Kung dili, ato hinumduman, this is aligning your life with God's design. You were created for belonging. You were saved and redeemed for belonging. You are placed here for belonging. Dili aksidente nga naka sa Davao City Grace Gospel Church. Anong niya ka karon? So asa man ta nailhan? Asa man ta gikinahanglan? Kinsa may kauban nimo sa imong pagtubo? If dili pa clear ang imong answer, ang answer nato makatabang sa ato is to belong to a life group. To belong to a church. So again, this month we will launch our life groups, not as a program but as our declaration. And I would like for us all to read a declaration, our declaration, together by heart. So I will read them together. We refuse to do church alone. We refuse to drift in isolation. And we choose to belong to each other. Because in Christ, we are saved into a body. We are saved in community. We are strengthened through proactivity. So when the church truly belongs to one another, the world sees a living picture of the gospel. Dili lang og tinuod kang luwas mo pakpak, kundi ma-enhance ang atong perspective, mas mapadako pa nato si Kristo pinaagi sa atong kinabuhi, pinaagi sa atong church, pinaagi sa atong mga life group. Shall we pray? Father, we thank you, Lord. It's a gift of spiritual family. Nagitawag nimo Ginoo dili lamang sa kaluwasan, not only to believe but also to belong. I thank you, dear God, for these people nga imong gitawag sa Davao City Grace Gospel Church nga nahimo nga kabahin nini nga spiritual family. Salamat kanila Ginoo nga nagsacrifice sa ilang panahon, sa ilang mga talents, sa ilang mga finances, sa ilang kusog, bisan pa sa ilang mga influences para sa imong kahimayaan, para sa imong panaghiusa. Thank you, dear Lord, sa message nga imong gipaabot kanamo karon. Hinaot nga ma-encourage kami Ginoo sa pag-ila-ila pagyud sa among mga kauban, aron nga mahimo kaming makatabang ug matabangan sa among spiritual nga pagtubo. In Jesus' name, Amen.